Tatlo sa mga itinuturing na deadliest storm sa Pilipinas sa nakalipas na 12 taon. Nadala sa ilang linggo bago magtapos ang taon. Daan-daan ang nasawi dahil sa mga bagyong Sendong noong 2011, bagyong Winnie noong 2004, at bagyong Reming noong 2006. Sa mga susunod na araw, inaasahang maapektuhan ng bagyong Pablo malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya naman para wala nang mabuwis na buhay, maaga naging alerto ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Panawagan din ng otoridad sa publiko, seryosohin at sundin ang mga babala. Paghahanda para maiwasan ang trahedya kapag tuluyang nanalasa ang bagyong Pablo, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para sa ating talakayan, narito ngayon sa studio si Ma'am Malu Cagay, Deputy Executive Director ng Center for Disaster Preparedness, isa pong resource center na nagsusulong ng disaster risk management. Magandang umaga, Ma'am Malu. Magandang umaga, Ivan. Okay. Zero casualty po laging target no, ng ating gobyerno, ng NDRMC kapag may mga kalamidad. So, posible po ba yung tinatawag na zero casualty? Ay oo, posible ito lalo na kapag ang ating mga komunidad ay nakahanda. Ang ibig sabihin, kapag ang komunidad natin ay organisado at naayos nila ang mga sumusunod na gawain, makapagawa sila ng isang contingency plan para sa kahandaan bago dumating ang isang panganib. Maaring ito ay baha, maaring ito ay lindol, maaring ito ay bagyo. At dapat ay makagawa sila ng early warning system. Yung tawag namin dito, sana ito ay end-to-end early warning system. Meron tayo sa Pag-asa, meron tayo sa NOAA, at mula dito, at pag natanggap ito ng local government units, ay makakapagdisenyo sila sa komunidad ng ano naman yung naangkop sa bawat lugar. So ang ibig sabihin, bawat alert level ng pagbaha halimbawa, ay may kaukulang gawain siya at may kaukulang sitwasyon na hinihingi at dapat gawin ng mga tao sa komunidad at saka ng ating barangay council. Kasi pinakamahalaga sa lahat ay nakahanda ang ating mga komunidad kasi ito yung ating mga frontliners, no? Sila yung unang nasasabakan talaga at kumikilos kapag may mga panganib. Kaya dapat ay malinaw sa kanila kung saan pupunta, saan magkikita-kita kung malayo ang lugar, saan pupunta at ano ang dapat dalahin. Kasi dapat talaga ngayon ay talagang responsable na ang bawat mamamayan at mayroon talagang antas ng kahandaan sa bawat pamilya. Nabawasan na ba yung katigasan ng ulo ng ilan na nakikiusap na yung mga lokal na pamahalaan ayaw pa rin ilisanin yung kanilang tahanan? Napakahirap kasi kahit ang mahalaga kasi doon ay ano yung pag-unawa ng mga tao doon sa mga maaaring mangyari sa kanila at mula doon ay kumilos. Yun ay hindi mangyayari kapag hindi gaanong malinaw yung dialogue between doon sa mga mamamayan na maaaring maapektuhan at saka doon sa kahandaan ng ating lokal na pamahalaan para dalhin sila sa mas ligtas na lugar. Pero ngayon ba, okay na ba yung mga gamit? Okay na ba yung tulong ng gobyerno? Tsaka meron na yata sila target agad na evacuation center ngayon no? Actually, may mga target evacuation centers. Para mas organisado na po ngayon, Ma'am Malu, no? Mas malaking organisa na ngayon. Ngunit kinakailangan pang mas maging proactive ang ating mga barangay, lalong-lalo ng mga barangay at ang suporta ng ating local government. Kasi simula naman nung naaprubahan yung ating batas, yung RA 10121, kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management, ay talagang may panawagan na dati pa si dating Secretary Robredo na maghanda talaga ang bawat barangay, alamin ang mga bantang panganib at maghanda kung ano ang mga dapat gawin. At ang pinakamahusay talaga doon ay kung kaya ng ating resources ay ilikas ang mga tao bago dumating ang baha. Kasi mahirap, hindi yung nandyan na, saka mo ililikas. Kasi talagang mahihirapan na tayo. Wala tayong kalaban-laban sa kalikasan. Okay, meron kayo nabanggit na community-based disaster risk management na isinusulong, Paano ba ibig sabihin nito para yung mga nanonood na sa mga localities alam nila ito? Una, dapat ay kasama natin ang mga maaaring maapektuhan ng mga pamilya, lalong-lalo na yung nasa mataas yung risk, yung high-risk areas. At doon ay magdisenyo tayo ng isang programa para sa kanilang kaligtasan. Maaring ito ay disaster preparedness, yung binibigyan natin ng kapasidad ang bawat mamamayan, ang bawat pamilya ng ano yung mga dapat gawin. Dapat meron silang kopya ng bawat warning system ng bawat barangay natin. Kapag narinig nila yan, alam nila saan sila pupunta. Alam nila, oo. At kasama sila sa pagdisenyo noon. So yun ang sinasabi nga natin, ang community-based ay kasama ang mamamayan, kasama ang mga komunidad, lalong-lalo na yung mga basic natin. Hindi nakaasa sa local tsaka national. Tama. Yun yung ating sinasabi na dapat ay kumikilos sila kasi mayroong kakanyahan din yung mga tao na kapag may partisipasyon ay mas responsable sila sa bawat aksyon. Okay, doon sa nanonood kayo sa mga pwedeng daanan itong Bagyong Pablo, ano mensahe niyo, Ma'am Malu?
dapat po ay makinig ho tayo. Ang pamahalaan natin ay hindi nagkukulang ho ng pagbibigay sa atin ng mga babala. At mula naman po sa ating sa LGU naman po, sana po ay makagawa tayo ng mga lokal na babala na kung saan ay naangkop sa bawat barangay natin. At sana ay kasama natin ang mga tao, ang mga bata, may mga kapansanan, ang mga matatanda, ang mga babaeng buntis na magplano at gumawa ng aksyon kaugnay sa darating na anumang bantang panganib, maging ito ay lindol, maging ito ay baha, maging ito ay bagyo, dahil napakahalaga po na ang kultura ng kahandaan ay talagang nasa bawat pamilya at bawat isa sa atin. Okay, dapat I am ready. Maraming salamat. Salamat po. Ma'am Malu Cagay po, Managing Director ng ng Center for Disaster Preparedness, at ingat po at maging alerto mga kapuso. Yan po ang naging talakayan. Magbabalik ang unang hirit.